finds a faithful friend, finds a treasure. Magandang buhay mga katiyats, welcome back sa ating channel para sa ilang minutong treasure marker analysis. At meron tayong natanggap na video dito ng napakalaking rectangular rock. Pwedeng treasure marker ito at pwedeng may laman din ang malaking bato na ito. Bago natin tatalakayan paano maghanap ng treasure sa batong yan, at sa mga bago pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-subscribe ang channel para palagi kayong updated. At sa mga avid followers, shout out muna. At shout out muna tayo kina Uncle Makasi Vlog, kay Nicanor Angel, shout out kay Jonathan Vela, kay Shimi Murillo, John Tox, kay Rogelio Cortez, shout out din kay Albert Digal, kay Cirilo Jaom, Madan Canonigo, Raul Trangia, Edgar Cuervo, shout out kay Ronald Brahim, kay Gisvin Golosino, kay Elmer Lozano, Louis Reyes, kay Desiderio Lamsin, Ritzy Sipada, shout out din kay Dennis Mordino, Zaldi, kay Sans TV, kay Erwin Tatad, kay user QG9, and lastly shout out kina Anisito Camunias, kay Buknoy, kay Jernams TV, at kay Torio Bulsao. At sa mga hindi nabanggit ng mga pangalan, shout out sa lahat. Tayo na ngayon magpatuloy sa ating analysis. Welcome back mga katiyats. Atin muna panoorin ang video ni Katiyats. Ito'y napakalaking bato ito, kaya pwedeng ginagamit ito as reference marker ng iba pang mga nakabaon na treasure. Pero sa bato na yan, it's either nasa gilid or nasa ibabaw nito ang item. Mamaya atin tatalakayin kung paano pwedeng makakuha ng treasures sa kanyang rectangular shape, megalithic rock or gigantic rock. Meron akong napansin dito sa ibabaw, merong parang heart shape dyan na butas, at pwedeng nature yan pero pwedeng takip din yan ng mga treasure inside the rock. Lalo na yung puti na yan, yan ay quartz. Okay, ang quartz ay natural na merong mga gold beans or mga maliliit na gold na parang powder na kumakapit sa mga quartz stone. Kaya expected na lang na palaging nag-detect ang malaking bato na yan kapag ginagamitan ng detector or even ng scanners. Ay meron talagang mag-restore dyan. Okay, atin na umpisahan ngayon pag-analyze ang inyong site. Welcome back mga katiyats. Magandang buhay sa lahat. Sana nasa mabuting kalagayan ang lahat sa ngayon. Ang bato na ito ay napaka-extraordinary ang kanyang laki. Kung nakita nyo, ang niyog ay halos kalahati siya o halos 3/4 sa haba ng niyog. Kaya kung ilagay natin ang proportion ko dyan, andyan ako. Narito ako sa left corner. Kung napansin nyo mga katiyats, ganyan ang proportion. So napakalaki talaga niyan. Kaya kung napadaan dyan ang mga Hapon noong World War II, ay siguradong ginamit nila ito as a reference marker. Kapag nakita nila ito, alam nila kung saan nila ibinaon. Lalo na ito, man-made ito na napakalaking dalawang dalawang lines. Kaya pwedeng talaga na meron nakatago sa bato na ito. Ngayon, ang unang gawin nyo mga katiyats ay dito naman, gamit naman dito ang kompas. Umakyat kayo dun sa itaas, tumayo kayo rito at gamitin nyo ang inyong kompas at tingnan nyo ang apat na direksyon. Ang north, east, north, south, west, east. At tingnan nyo ang mga gilid niyan sa alignment. Halimbawa itong east, tingnan nyo rito kung anong makikita nyo. Sa west dyan, and then south dito sa harapan, at north sa likod. Kasi gumagamit talaga ng kompas ang Hapon kapag nagbaon ng malalaking item. Ngayon kung wala dyan sa palibot niya, ay siguradong nasa malayo ito. Pero
alignment pa rin ng compass ang tingnan nyo. Halimbawa, dito sa south, pag ganitong mga malalaki, aabot yan sa 200 meters ang layo ng kanilang ibinaon na mga deposito. Kaya 200 meters, kapag ganitong klaseng megalithic na talagang malalaking bato na, malalayo na ang niyan, ang pinagbaunan. Ang iba niyan ay nasa palayan, ang iba niyan doon sa may sapa. Talagang malalayo. Kasi nakikita yan na bato kahit malayo. Kaya malalayo din ang pagbaon nila ng big deposit. Pero sa giveaway ay sigurado ako na narito lang sa gilid ng bato, pwedeng east, west, north, south, likod, harapan, at pinakadabis dyan ay ang ibabaw. Meron akong nakita kanina na quartz tsaka hugis heart na butas sa ibabaw, kaya maganda ang ibabaw nito. Ngayon mga katiyats, kung mayroon kayong detector, i-detect nyo ang palibot ng bato na ito. Kasi ang giveaway ay nasa 3 meters deep lang yan, 2 meters, nandito lang yan sa mga gilid niyan ang giveaway. So, sigurado ako 90% na mayroon talaga na ibaon dyan kapag napadaan dyan ang mga Hapon na nagbalak na magbaon. Meron talaga, kahit ako, pag nakita ko yan, sasabihin ko sa aking mga tauhan, kung ako ang general, na ito na ba ito ang gawin natin na marker, kasi hindi ito nawawala. Kahit ilang daang taon, nandito pa ito. Kaya pwedeng magutos ako na butasin yung ibabaw at maglagay doon. At using compass at mga transit, may mga transit ang mga Hapon, ay tinatarget nila yung using transit, yung pagbabaw na nila ng malalaki, yung medium at big deposit. Okay, tingnan natin by close up. Ito, sinasabi ko na dalawang guhit. Ang dalawang yan, dahil dito yan nakaturo na banda, ay pwedeng nasa southeast. So southeast siya. So kung 5 by 5, that is 10 meters southeast. Ngayon kung 1 meter lang ang bawat isa niyan, 2 meters southeast. At kung pole ang ginagamit nila, ang pole ay nasa 15 feet or 5 meters. So pwedeng 5 meters. Dalawa ay 10 meters. So tama tayo sa 10. Okay, so dalawang hukay dito, 2 meters at 10 meters. Mga katiyat sa southeast. Southeast, gamit kayo ng compass. Kaya ngayong last week ng November ay pipili ako ng mga masugid na taga-subaybay. Pipili ako ng mga pangalan, din iraraffle ko yan. At magbigay ako ng 5 kompas na magagamit nyo sa, kasi nung una namimigay na ako ng dowsing, so kompas na naman ngayon, para at least meron kayong iba. Kasi yung kompas na manual talaga kaysa yung kompas nyo sa itong cellphone na apps, ay may pagkakaiba yan ng galaw. Kaya maganda, ang ginamit kasi ng Hapon noon ay kompas talaga, kaya kompas talaga ang gamitin natin. Magnetic compass, hindi yung apps minsan ay naglulukoy. Hindi kasi yan natural na compass, apps lang siya. Okay, so meron na tayong prospect number 1 na direksyon southeast, 2 to 10 meters distance. Given yan dito at wala nang ibang marka dyan na makikita pa, kundi yan lang. Ngayon puntahan natin ang ibabaw nito. Ito yung sinasabi ko na heart shape rock. Ayan, parang pinapats dyan. Tanggalin nyo ito mga katiits, butasin nyo yan, baka takip na lang yan. At nakita nyo, nagbabadya na siya, nagbibigay siya ng sign na mayroong butas. Kaya tanggalin nyo ang bato na yan, makaswertehin tayo dyan na mayroong ibinaon dyan, enclosed in that big rock. Kung nakita nyo yung aking video noon ng tunay na bato na kinurba, na napakalaking bato rin, at ginawan ng chamber sa loob.
na parang CR ang laki. Kaya ang bato na ito ay pwedeng merong room sa ilalim niyan na maliit, depository. Treasure vault ang tawag diyan. Okay, kaya ito ang aking mga ka-TH recommendation. Buksan nyo ito, butasin nyo kung ano man ito. Kung yan ay takip, ay jackpot na yan. Ngayon, yung sinabi ko naman kanina, ito yung ibabaw ng bato. At merong quartz dito na halo sa ibabaw. Bakit kaya may quartz stone dyan? Ang quartz stone ay dyan kumakapit ang mga gold veins. Yung parang powder lang na gold. Pero nakikita kasi yung mga quartz na yan sa ilalim yan ng lupa. Kaya kung nasa ibabaw yan, ibig sabihin ang bato na ito noon million years ago ay nasa lupa ito, sa ilalim ng lupa. Siguro dahil sa tinatawag na earth movement, yung mga tectonic plates nagbanggaan, at sa tagal ng panahon, million years ago, ay lumalabas ang ibang bato. Ang mga bundok ay napupurma, ang dagat ay nagiging bundok, ang bundok ay nagsubmerge sa dagat. Ganyan kasi yung movement ng earth, pero that is million years ago. Kaya pwedeng ito ay quartz, pero wala itong meaning sa Yamashita Treasures, kasi natural ang quartz stone at ang ginto diyan ay natural. Ngayon kung ito ay white cement at hindi yan quartz, kung white cement ito, yan na ang sign na merong treasure diyan. Kaya tanggalin nyo rin ito kung ano man ito, kung white cement ba yan o quartz stone. At kung white cement yan, jackpot na yan mga ka-TH. Kasi siya lang yung puti dyan sa ibabaw. Nakita ko kanina sa video, nag-iisang kulay puti lang ito. Kaya pwedeng sign yan, pwedeng white cement yan, na iniwan ng mga Hapon as a marker. Okay, so yan lang ang aking partial analysis sa inyong site. Maganda yan kasi napakalaging bato at meron siyang mga marka. Ngayon ang inyong gawin ay search nyo ang history ng lugar kung meron nag-occupy na mga Hapon dyan. At kung meron, ay 75% na merong treasure dyan. Okay, at ako'y magpaalam na. Hanggang sa muli mga ka-TH, dito lamang sa ating channel, The Surigao Sun. Paalam at ingat kayong lahat.